siya ang naligaran. Daw sang una kung ibog malumduman. Pagod lang gid sa gugma katungod sang kataho. Ikaw ang nabunag nga may upot man nalikod. Hindi ka gid malimtan kung ikaw ang makitaan. Puno ka sang madamo nga hangdumanan. Iro-iro batwang pinanag ka. Sa diin mo ako pagadahon. Magandang gabi mga makanitib. Kamusta po kayong gabi dyan sa inyo? Sa kayong bahagi ng Pilipinas, kamusta po ang pamumuhay natin dyan? Kamusta yung pasok ng signal namin dyan? At least sana tuloy-tuloy na to ang pag-broadcast natin na kung saan hindi na to mapuputol. You are tuning in to the Philippine Chicken Channel dito po sa may Central Philippine University. This is the Philippine Chicken Web TV po. We are broadcasting live dito po sa second floor R&B Building, Barangay Road, CPU, Iloilo City. Simulcast dito po sa may tawag dito sa may Cares FM dito po sa may 101.1. This is simulcast dito po sa ating community-based FM station dito po sa may Central Philippine University. This is managed by the College of Agriculture, Resources and Environmental Sciences. Again, this program is brought to you by the Philippine Chicken at saka po tawag dito pasensya po sa nag-iiko po. Hope that tawag dito maayos po natin po. Sa ngayon po medyo nagka-problema po, at least nakapasok po tayo. Busy siya rin na kung saan po patuloy po. Basta yung ikaw sir, baka tawag dito mawala po natin ang iko. Medyo nagbago kami kasi sa equipment namin dito na ginagamit namin. Hope na sige sir. May monitor kasi ang problema kasi sa Jason, hindi po tayo IT. Yung bakit na nagkalulolo na yung nangyari kagabi, at least ang araw lapasado yung nagkaproblema po tayo. At least kamusta na sa Jason yung pasok dyan? Pinahina ang monitor. May monitor kasi sa high sensitive microphone pati yung boses doon sa pan sa tainga ko na monitor niya pa.
Again, this is program is one way that DP, the Central Philippine University po, no, makapaabot sa inyo ng technology, no, when it comes po sa pag ay naloko na no, na kung saan po the signal that we have, no, ito kasi ang medyo nagka-problema ng konti, no, but hoping that matuloy-tuloy na itong programa natin, no, particularly, no, dito na po sa atin, no. Okay, signal na check po ng signal kasi medyo wala na konti, no, wala nang echo po dyan sa inyo, no. Thank you, Nat. Ay, nako. Medyo nawala ng konti yung indicator dito. No, but at least tuloy-tuloy na to. Ang mga problema namin dito, yung sa mga introductory part na nawala ang audio. But hoping that in the next few days po, no, maayos pa rin natin yung mga equipment natin para makapagbigay po tayo ng magandang signal po dyan sa inyo, no, kung saan ang bahagi kayo ng Pilipinas o di kaya sa ibang bahagi ng mundo, lalo na po sa ating mga OFW, no, na nakikinig po sa atin, no, dito po sa ating programa, no. Thank you for being with us, and also, no, for your kind understanding ng nangyayari namin sa amin dito. No, but tuloy-tuloy ito. Kahit pa paano po, no retreat, no surrender yung Philippine Native Chicken. Naalala ko kasi we are still implementing this project noon, way back 2012 hanggang 2016. No? Sabi ko sa mga kasamahan ko dito sa Philippine Native Chicken, no retreat, no surrender. No, otherwise, walang mangyayari po sa pag-aalaga po ng manok, no, dito sa Pilipinas. That is why that we keep on going, no, in behalf, no, na medyo pa ilalim ko na konti na this is what I call one way na makapaabot pa kami ng impormasyon sa inyo, no. Kanina buong araw na inayos namin ni Ma'am Dana yung mga equipment namin dito, no, para na tuloy-tuloy na yung delivered natin, no, ng impormasyon. Kanina umaga na try po tayo, nagka-problema din, but hoping, no, bukas tuloy-tuloy pa rin sa mga Ilonggo speaking, lalo na po sa Hiligaynon speaking at makaintindi po ng Hiligaynon, no, every morning 4:30 to 6 o'clock na programa natin, no, pertaining to what they call the Philippine Native Chicken, no, sa morning program pala, no, ng Philippine Native Chicken. So sa ngayong gabi po, patuloy po tayo sa pagbigay ng impormasyon na kung saan po pertaining na po tayo dito more on what they call the insights, no. Insights muna tayo. Mahirap kasi na magpatuloy-tuloy tayo na hindi pa tayo magbigay ng mga impormasyon, no, pertaining to the insights, no, kung paano po tayo mag-umpisa at what are the possible problems that we can encounter along the way, no, as we are implementing our project. Kaya naman sinabi ko na nakaraang episodes natin na let's take a look, no, on this pandemic, no, on the positive side, no, yung kung bakit na if you have some projects right now, lalo na po pag Philippine Native Chicken at saka may mga problema kayo noon, no, please kindly realign, no, the project that you have para pagpasok po, no, wala na pong normal na po na papasok sa atin, kundi more na tayo po sa tawag dito, no, sa new normal, no, new normal na. That is, thank you Ma'am Audrey Conccono for the feedback, no, loud and clear na dyan, sir, sa inyo, sir. No, kasi sa kalimitan po, no, minsan pag mayroon po tayong pera at saka nakita mo, naku, napakaganda na project na to, no, siguro gawin ko rin to, no. So but pwede bang dahan-dahan muna, no, otherwise pag ginulpi po natin, no, kasi pag hayop kasi yan, pag naumpisahan mo na mag-alaga dyan, no, tuloy-tuloy yung pakain mo, magiging problema natin pag hindi po natin ma-i-align yung activity natin, na kung saan po lalo na po ang pangtustos sa pang-araw-araw na kailangan po ng manok ninyo
At hindi lang manok nyo, pati tauhan nyo. No? Sa una ba, kung medyo marami pa ang pundo nating pera, walang problema yan. But as we go along na walang pumapasok na income, no, at saka gastos ka ng gastos, no, yan ang magiging malaking consideration natin, no, sa pag implementar po ng respective project natin. Yung kung bakit that nung episodes natin ng mga previous months, no, during the early part of this live streaming, no, pinapaabot natin, no, na kung saan pwede bang mag-isip-isip muna, and then what are the goals that we have, and then implementing, no, yung mga complementations, no, of the various crops, no, with our Philippine native chicken, and not only crops but even for other animals that can complement, no, with our own native chicken. So those are what I call the little bit consideration that dapat tingnan po natin, lalo na po yung pang-araw-araw, kasi ang pinaka magastos na bahagi po, no, ng ating pag-alaga ng manok is more on what I call the tawag dito, yung pang-araw-araw, no, patuka mo, no, tapos yung isa pa doon is in terms of the tawag dito, yung pangsahod mo sa tao mo, kuryente, no, kung okay lang kung ang mga tubig dyan sa area ninyo po is free-flowing, no, wala tayong problema. But pag ang tubig pa dyan sa inyo ay binibili, no, iyan ang isa sa mga malaking dakok po sa atin, no, lalo na pag yung mga manok natin, no, kasi ang isa sa nakita namin that ang tubig po ay critical para sa ating mga manok, no. That is why that dapat, no, kaya nga if the requirement, no, sa environment po ng manok natin is at least 30%, no, ng area po is it should be planted, no, with crops, no, para pa naman ang bigay po ng shade. Yung kung bakit na pwede bang isipin natin ano bang pwede nating may tanim mauna, no, dapat na before po tayo mag-implement, no, ng ating manukan dyan, pwede bang unahin muna natin ang pwedeng pagkakitaan natin. Yan ang isa sa malaki natin na dapat isipin. That is why that in the planning, no, in putting up our project, if possible po, pwede bang i-layout muna natin yung farm natin, no, layout muna natin yung farm. Isa kasi yan sa pinaka-importante na bahagi, no? Dapat i-layout mo properly para later as you go along with the implementation of your project, alam mo kung saan dapat ilagay ang manok mo, no, para hindi naman di ka malito kung saan mo lang lagay. What is important is that in the farm layouting, no, basta ang isipin nyo palagi na if you are planning to put up your project, una-una is dapat yung farm nyo, no, dapat ang farm nyo maganda pakinggan, maganda tingnan, maganda tingnan. No, ibig sabihin pag sabi natin magandang tingnan, yung pag pumunta ka sa farm mo, no, parang ayaw mo nang umuwi, no, dahil na parang gusto mo na doon magstay, no, because na sa the good ambience, no, the good ambience. And not only the good ambience but no, being pleasing po sa ating matatingnan, no, yung kung bakit na para mo ayaw mong umalis yan, kasi pag hindi maganda kasi, no, ilang minutos lang uwi ka agad sa bahay mo. Ay nako, yun ang magiging malaking problema ng isang nag-aalaga ng manok. Yung kung bakit that if you are doing if you are planning for your farm, farm plan, palaging i-consider nyo ano kaya ang pili kong gawin na ang farm ko ay maganda tingnan, na hindi lang yan sa aking mata but even for other people. Ang gawin nyo muna, lagay nyo sa papel, papel muna. Kasi kung sa papel mo lagayan, pag hindi maganda yung resulta, no, pwede mong burahin. Pero pag nasa loob mo nilagay, kasi no, pag hindi maganda resulta, no, hindi madali, no, na ilipat yung puno po ng mangga
sa kabilang dako dahil naisip mo pala na hindi pala maganda yung location mo diyan, no? So that is why that in doing, no, the farm plan, in doing the farm plan, try to consider, una bes, it is the profit, no, the profit that we are expecting, it is not because, no, of what you call that, kung gaano po ka ganda o kung gaano po ka lawak po ang ating lupain, no. Ang pinaka-importante diyan is that na paano po natin i-maximize, no, ang ating area, no. Doon kasi ang kwintahan diyan, it is more of what they call the tawag dito, more of per hectareage, no. Pag sinabi natin per hectareage, no, gaano po ba kalawak yung area natin, at sa tingin niyo, no, mga ilang tawag dito, ilang tonelada kaya ng palay, no, ang pwede nyong ma-harvest dyan, no. But considering the price of palay right now na masyadong mababa, that is why that kung ang focus mo lang palay, lugi ka. And same also with the project that we have on Philippine Native Chicken. That is why that dapat in every per square meter that you have, no, it is being counted. Pag sinabi ting being counted, na sa palay kasi kahit na gaano pa yan ka under the commercial production of palay, not the seed production, but it is more on what they call the commercial, no. Ang nangyari dyan is that if you are going to consider, no, kung magkano kaya ang kikitain mo, ang per square meter ata, if you'll be, kasi ang expenses kasi sa isang hektarya, no, from land preparation hanggang sa pagtanim, hanggang sa ma-harvest mo ang palay mo, no, it ranges from 30 to 35,000 per hectare, no. Ganyan po ang cost, no. Ibig sabihin po, pasok na yan sa budiga mo, including all the cost, no, including all the cost. So ngayon, if I'm going to consider naman kung ang harvest mo, for example, no, you have what they call the 100 bags at 40 kilos, you have what they call the 4 tons, no, apat na tonelada po, apat na tonelada, and then you have what they call the 35,000 for example as your expenses, plus minus mo yung ang 4 tons times mo by 12 pesos right now, no, that is about 48,000, no, minus the 35,000, you have what they call the, no, 13,000 yung nito mo. Yung nito mo divided by 10,000, magkano, no, per hectare, per square meter, kaunti lang, no, ganyan po. That is why that the farm efficiency that we are looking, it is not measures on how wide the area that we have, but it is how efficient we are, no, in putting the different projects in one location. Yung kung bakit that dapat you have what you call the vision of what you think of what you are expected, what you are expecting to have in your farm in the next 5 to 10 years, no? Next to 5 to 10 years. Para po sa ngayon pa lang, ikuan mo na, idahan-dahanin mo na yung pag-develop ng farm mo para po padating ng 5 to 10 years, halos naka-in place na po yung lahat. However, ang unahin mo muna itanim sa area mo is that ano bang piling itanim mo na it can bring you a daily income, no, daily income, no, kasi pagtanim kasi hindi masyado problema yan, no, except if it depends on the crop that you are going to plant, no. But you're looking on the species of the plant na kung saan, no, it can complement with your native chicken. Basta ang target mo is to have what you call the zero waste farming. Zero waste farming. Ibig sabihin po, yung farm mo halos yung mga, if possible, all the input that you will be using is will be taken right from your farm. Isa kasi sa malaking dagot sa pagsasaka, no, it is because na lahat-lahat ng inputs na ginagamit po ng ating magsasaka binibili pa sa palengke, yung kung bakit that after the harvest
no, halos wala nang natira, no, na tawag dito na income, no, sa kanila. And that is one of the problem of every Filipino farmers, lalo na pag yung tanim mo ay you have what they call the financier, no, na kung saan sila nabibigyan ng kapital sa iyo, nako, lagot na. And that is why that on the native chicken, no, titignan po natin ano ba talaga. That is why that we keep on pushing planting banana. Bakit? Ang saging kasi pag nakaumpisa, no, mga yan, tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy. And kahit na mura lang yung bilihan yan, but if you're going to plant, for example, by the thousands of puno, pag hindi po yan mabinta, no, pag hindi mabinta yan as fresh, no, you can have it be processed into wine, no, o di kaya vinegar, o di kaya pag medyo sumama ang loob mo, ipatuka mo sa manok mo, no? So walang sayang. However, kung sa tingin nyo naman di tawag dito yung ating ang ating naman mga waste product later on, pag maubos mabintayan, pag maubos sa bintayan, no, at least yung mga puno po ng saging, no, you can give it to your chicken para po gamitin as patuka. Na kasi basta sa isa kasi sa pinaka-practical na konsepto yan. Na kasi yan when we are still on the tenancy, no, kung saan sabi ng ama ko, pag tenant ka, ang unahin mong itanim saging. Bakit? Kasi pag saging kasi tanim mo, pag wala kang harvest na palay dyan, no, they can serve as your alternate food. And at the same time, ang saging kasi isahan lang patanim mo, tuloy-tuloy na yan. Na ang mga problema when it comes po sa mga diseases, basta madami tanim mo, walang problema. No, kayang-kayang gawin yan. Yung bakit that right now, no, we are realigning also our operation. Kung makikita po nyo sa mga pictures namin dyan, no, sa may Philippine Native Chicken, no, halos yung paligid, no, ng Manokan sa Leon noon, puno ng saging yan. No, tinataniman kasi talaga ng saging yan because pag hindi mabinta yan, ipatuka mo sa manok, di pa kaya pakain mo. And the income or the proceeds that you'll be receiving out of that product that you have, no, kahit na pangbayad mo lang sa kuryente, no, kung kaya pang sahod sa tauhan mo, at least hindi sa solely dependent on your pocket. No, hindi sa solely dependent on your pocket. And beside ang saging, no, pag nabuwal yan ng bagyo, no, hindi masira yung bahay ng manok mo kasi maliliit lang. At saka hindi ganun katigas yung katawan niya para sirain ang buong bahay ng manukan po ninyo. Those are what I call the consideration. Kaya lang, the better it can have, no, if ma-layout natin properly, no, yung ating mga manukan, para po naman kung saan, no, medyo maganda tingnan. Basta palagi na if gawin po ninyo yan, no, always consider na dapat maganda po siya tingnan sa mga mata po natin. Otherwise kasi pag hindi maganda tingnan sa mga mata natin dyan, ay nako, hindi ka doon tatagal, no, sa area na yan, no. Minsan pag ginagawa mo kasi, no, iba kasi pag maganda, no, that is why that beauty in art, no, beauty in art should be combined, no, in the house, in the planning of your farm for your Philippine Native Chicken. Saka pag biridal kasi pag kahoy lang, and then why not consider also planting short growing trees, no? Like for example is the ang tawag natin dito, yung ating ang ating calamansi, no. Ang calamansi kasi, no, isa kasi sa pinaka-vital na source ng no, vitamins natin para sa ating mga manok, no. At least kung may vitamins po yung manok natin, no, saan nyo pa kunin yung vitamins, no? Kailangan pa kayang
kunin doon sa may kunin pa doon sa market. If you can have it be processed directly in your own farm, the better it will be, para po naman na hindi naman ganoon po ka tawag dito, hindi naman ganoon po ka kahirap para sa atin. At least yung panggastos mo in buying such kind of product, may konting savings ka na, para po sa inyong pangaraw-araw na pangkabuhayan diyan. Alam nyo kasi ang calamansi po is one of the source ng vitamin at saka that used to boost the immune system of your chicken, not only of the human but even for your native chicken. So, yon ang isa po natin na dapat po itandaan is that na yung ating pag-aalaga po ng ating mga manukan, always be tawag dito plan ahead, para po naman kahit papano po maka tulong po sa ating pamumuhay diyan sa respective po nating location, and one way na kung saan po tuloy-tuloy na yung ating pag-alaga. Basta ang isa palagi sa nakita namin is that na ang tawag dito yung panggastos sa pang-araw-araw po, yan po ang pinaka-critical sa pag-alaga po ng manukan. Kahit na sabihin natin na may naipon po kayong pera dyan sa labas ng bansa o di kaya dito sa matrabaho nyo, but kung may alternative source po kayo, the better it will be. Ganyan po ang isa po sa mga insights na dapat po nating i-consider. We are planning to put up our Philippine Native Chicken Project. So, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programa on the Philippine Native Chicken. Binabati po natin yung mga kaibigan po natin diyan kay Sir John Vergara diyan sa may Canada. Sir, kamusta yung pagpala po kayo ng tawag dito, pagukay po ninyo ng ice diyan sa harap ng bahay po ninyo, sir? At saka kay Sir Jason Kada dyan sa may Pabia, magandang gabi po sa inyo, sir. Hope na you're in sa nasa mabuting kondisyon po tayo dyan, sir, sa inyong lugar po ninyo, sir. At saka kay Sir Nat Ungking ko. Sir Nat, thank you for giving us the feedback about the tawag dito, yung about the feedback on the sa ating control po dito. And then kay Sir Ryan Baruna dyan sa may Davao City. At saka kay Sir Gilbert Perez Pilongko. Thank you for the feedback, sir. And kay Sir Junel Rana, magandang gabi po sa inyo, sir. At saka kay Sir Gerald Lazarito, dyan sa may Gerald, saan po kayo? Dyan pa rin kayo sa may Tawidli Pakpalhe. At saka kay
Lirim, no? Bert Pradkatang, no, from Compostela Valley na province, no. Medyo matagal-tagal na rin, sir, na hindi ko dyan nakabalik po sa inyo, sir. At saka kay Sir Lusuriaga Ricardo, no. Sir, magandang gabi po ko dyan sa inyo, sir. Sir Gilbert, you can buy the book, no? Please contact the number dyan nakalagay po sa ating dashboard, sir, no? At saka kay Sir Mamod Ricongco, no? Magandang araw po sa inyo, sir. At saka kay ang problema natin, sir, kasi no, kay Sir Bert Pradkatang, no, ang problema po natin, sir, is that yung shipment natin ng CCO po, no, sa eroplano po, no, medyo limited kasi yung flight ng eroplano from Iloilo, no, going to Manila and other area po. Sabi po sa amin dito ng contact namin, no, sabi daw that the problem that we have is that yung tawag dito, no, yung shipment, no, walang problema mula dito papunta diyan sa Manila, but the connecting flight going to your place minsan kasi nakakancel yung flight, so they are not advising us to ship, no, yung CCO natin dito from Iloilo to your place. So sir, pakiantay na lang, sir, no, once the new normal, no, will come in. At saka kay Sir GB dyan sa may Guimaras, na magandang gabi po dyan sa inyo, sir. At saka kay Sir Romulo Gianan, sir, magandang gabi dyan sa inyo, sir, no? At kay Julius Asierto, no? At saka kay Paratex Backyard, no? Tanong ko lang, ilang square meters ang kailangan ng manok na 3 months, no, in cage native chicken. Actually, sir, yung sa amin dito pag breeder kasi yan, sir, no, ang space namin is 4x8, no, feet, no, divided mo, sir, by 8, sir. So ibig sabihin, requirement po nila, basta, sir, going to breeding is what they call the 4 square feet po, no, requirement per head. At saka kay Sir Nick Lial, Sir Nick, pasensya po ng umaga, no, nagka-problema po tayo sa ating signal, no, kanginang umaga po, sir. No, at saka kay Sir Mario Kiatson, sir, no, usapan natin, sir, sa sunod na seminar, sir. Kita muna, sir, dalawa, no, para at least pag may problema ang audio namin, no, at least tawag dito, maiayos mo namin, no, bago po maipalabas po sa kahanginan yung signal po natin, sir. At saka kay Sir Midyana Irman Glenn Mejica, no, sir, kamusta, sir? Nakarating na po kayo dyan sa area po niyo, sir? At saka kay Kabing, no, kay Kabing dyan sa May Kuwait, pinabati po ang kanyang dalawang anak, no, si Tintin at Tanya, no, long time no see, Bing. At saka kay Sir Romeo Rana, no, dyan sa May Bilison Antique, no. At saka kay Sir Nongboy, no, Villavicencio, no, magandang gabi po sa inyo dyan, Nongboy. Actually, sir, yung sa growers kasi, sir, no, ang sa housing po natin, sir, is halos magkapareho lang po natin dyan sa ating breeder stocks, no. Ang housing measurement, sir, ang loading capacity lang, sir, ang pinagkaiba niyan, sir. For that 4x8 square meter, no, you can have it, siguro, sir, na gawin po natin is that you can have it na pag CCO pa from 1 month, na from day old hanggang 1 month po, kahit lagyan po natin ng 50 heads yan, sir. But after 1 month, sir, bawas-bawasan mo na, sir. And based on experience that we have, sir, no, ang kailangan mo lang, sir, na area dyan is area, no, na kailangan mo itira sa 4x8 feet is only
25 heads sir, para hindi masyado masikip sir. At saka if you think na yung cannibalism is frequent or prevalent, no, kindly reduce the number of heads sir, no, even up to 20 heads hanggang darating yan sa 3 months, walang problema sir, no, isang housing na sir para at least di kayo mahirapan, no. The orientation, kasi orientation natin is yung sa 5 na parang pakitid, yung gawin po natin sir is you can have it the dugtong mo sir yung 4x8 sir para at least medyo malawak-lawak ng konti yung potokaan po ninyo, and that is exemplified by the design that we have, no, sa Saraga Farm sir. 4x8 po, pahaba po siya, na unlike in the 4x8 sa 5x20 na medyo pa straight, no, so limited lang ang area para po sa potokaan, but kung pahaba parang ganito, so dugtong mo naman doon sa kabila yung 4x8 mo sir, para at least mas may lugar po para sa patokaan po nila. Basta based on experience that we have, no, huwag kayong sumobra doon sa 25. Pag sumobra 25, actually we have tried to load it with about tawag dito, no, with 35. Nagiging problema namin sa 35, no, is that ang tawag dito yung cannibalism, and we reduce that to 25 na para po ang cannibalism will be minimized or possibly eliminate, and at the same time po mapabilis natin palaki, otherwise sobrang sikip kasi, no, medyo matagal tayo pag matagal lumaki yung manok pag sobrang sikip. And then kay Sir Harold, no, magandang gabi po sa inyo sir, at saka kay Ma'am Wilna Hiraw dyan po sa inyo sir. Kamusta yung school at the home mo sir? Sa Gidis Litson, no, kay Emerson Ogatis, na sa mga taga-Antique dyan, pag gusto nyo po ang malinamnam at malasa na litson, kindly contact the Gidis Litson ni Sir Emerson Ogatis dyan sa may Barbasa, Antique. Kay Sir Mario, actually Sir Mario, yung may topic po tayo talaga na it is more of what we call the preparation, no, preparation of the phytobiotics, no, na kung saan po lahat ng mga pantambal sa sakit na manok po, tuturuan po natin kayo, no, sa seminar na yan, no, on how to prepare it. Para at least, no, ang pinakain natin is that can we make, no, our production of native chicken, no, maging less dependent on the market, no, para po sa source ng pantambal natin sa sakit, no. Isa kasi sa pinakamangastos na bahagi dyan sir, no, yun kung bakit that ano kaya ang piling gamitin nating pantambal, no, para sa sakit na manok natin, no. That is very critical, yun kung bakit that one part of the series of seminar that we'll be conducting, no, it will be focused on what they call the flock health management and phytobiotic processing, para po may pasok natin si Mamada na dyan, no, because right now medyo paspasa na po ang research namin, no, when it comes po sa phytobiotic development pa. Kay Sir Ray Reeves dyan sa may New York, USA. Now, sir, at least bago ang presidente niyo dyan, sir, ha? God bless dyan po sa inyo, sir. At saka kay Binos Caminya Canillas, na taga saan po kayo, ma'am? Taga Leon, Iloilo, ma'am. Na magandang gabi po sa inyo, and thank you also for the feedback that you have shared, no, kagabi po, no, maganda. Thank you po for that feedback. At the same time po, thank you also for bearing with us, no, in behalf of the technical difficulties that we have, no, dito po sa ating programa. Kay Sir Fred Katang, thank you sir for following our page po sir, no.
antayin natin sir na makapasok yung new normal sir para at least yung padala namin po ng mga manok diyan sa respective na lugar po ninyo, no, at least tuloy-tuloy na po sir, no. And mahirap kasi sir na padala diyan ngayon ay padala sa inyo sir. Tapos we will be shipping it from Iloilo to Manila, and then parating na Manila, na-cancel yung flight papunta sa inyo sir. Ay nako, delikado sir. Sisiw yan sir, may buhay. Baka mamatay parating yan. Baka maraming mamatay sir. Kawawa naman yung mga sisiw sir. But as long as the new normal will enter and then the flight will resume, no, all our client from the different countries po, no, we will be informing you, and then have the product be shipped, no, in your respective area. Sa kay Sir Japet, thank you also. No, pasensya ng konti sir pag hindi pa namin, but we'll try our best. No, we'll not close the classroom sir na hindi po may lagay yung mga material na dapat po ilagay dyan sir, no, as we have promised sir. We'll work out pa kasi namin ang equipment namin para po na pag video cast po tayo, no, maganda yung pasok po natin, no. Otherwise kasi pag hindi maganda yung pasok natin, sayang kasi ang effort natin. But we'll be doing our best sir na before we'll be closing that classroom, no. Alam nyo kasi sa mga hindi nakate ng seminar namin, we have what they call the classroom, Google Classroom, na doon po tayo nagkaklase po. And then thank you also for those who attended our training, no, seminar last Saturday, and thank you also for the feedback, no, na kung saan po sa mga hindi po nakaabot po ng lecture, don't worry, no, ang video cast namin po ilagay po namin sa classroom para po ma-access po ninyo, and that is one way and how, no, para na ma-supplement po natin yung written, no, material na ina-upload po namin dyan. And to those who are able to upload, kung mayroon pang hindi naka-upload, no, kindly request us, no, para at least maibigay namin yung access sa inyo para po na ma-upload po ninyo yung material. But as long as you are invited in a classroom, no, walang problema, no, you can download it and then have it be printed, and we'll be sharing more material, no, the PowerPoint presentation na gamitin po namin in the videocast, no, will also be downloaded, no, in that classroom. So sa mga hindi pa naka-attend ng seminar, no, kindly wait that to those who are asking, when will be the next seminar, no, kindly wait about mga 2 to 3 weeks, no, if possible, para po na ma-post namin ulit, no, ang webinar natin. Usually po ang webinar is about 2 hours, but like what happened last Saturday, kahit na Sir Mario na hindi nagka-problema yan, talagang in-extend namin yung discussion, na lalo na po sa may mga katanungan. And that is what I call the beauty of the webinar, no. At least you have the material, unlike noong sa face-to-face namin noon, na it is more of what I call the PowerPoint, no. And then the video documentation, no, kasi it runs for about 16 hours of lecture, no, 16 hours of lecture, no. Ganyan po katagal ang lecture natin, no, on the face-to-face seminar. But however, in the webinar, no, the minimum number of hours that we are online is 2 hours, but we are extending, no, and even up to 3 hours, no, as long as there is what they call the questions that need to be answered, no, during the seminar. Walang problema, Sir Emerson Ogatis, no. At saka kay Ma'am Caminia Canillas, no, magandang gabi po sa inyo, and regards po dyan sa lahat ng taga Leon, no. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Leon, Iloilo.
bago tayo magpatuloy, no, pa, pa, listen ko sa piso, ano, sa music na to be played by Nambala. Dali na sa tuog nga luyag ko, pagapuy-an, hiyas man ubulawan, nindigit matukungan, madamo nga tinuig nang siya ang naligaran, daw sang una kung imong madumduman. Bangod lang gid sa gugma, katungod sang katahon, ikaw ang nabunag nga mayupot man nga likom. Hindi ka gid malimtan kung ikaw ang makit-an, puno ka sang madamo nga handumanan. Iloilo banwang pinalangga, sa diin mo ako pagadahon, dugsang mga tanggo, dugtan ko ang nabihag mo, sano mo ako madumduman. Iloilo banwang pinalangga, sa diin mo ako pagadahon, dugsang mga danggo, dughan ko ang nabihag mo, sano mo ako madumduman. Halin pa sa una katutog sa karon, madamo nga tinuyag nanggit sukun-sukun, kalinusang balatyagon, luyag ko nga maangkon, ay tan sa mga palad mo, imo ako bulnguna. Iloilo banwang pinalangga, sa diin mo ako pagadahon, dugsang mga danggo, dughan ko ang nabihag mo,
yan ang music, no, coming from the tawag dito, no, coming from Ilonggo, no, singers that we have dito po, no. Sa pagpatuloy po ng programa po natin, no, dito po sa Philippine Native Chicken, no, again, this program, no, kahit pa paano po, this is still a part of our test broadcast, and hoping that hindi po tayo malagay sa langanin, no, in the program. Dan pakilipat dan. Ilaban mo ako, ang kanang ginhatag mo. Ilaban mo ako, kanta ko para sa imo. Kay Sir Jojo Graciano, no, sir, magandang gabi po dyan sa inyo, sir, no. Hope na yung farm po natin yan sa may Davao po, no, maganda po ang farm natin yan. Pagpatuloy lang, sir. And then sa kay Doc Pindicap by Production Staff sa station kila kaya sa Lakoy. wala pang pasahod kasi yun kasi ang nangyari dito, one man ka man minsan yung ginagawa namin pag umaga po, Sir Jason, one man ka man yan, Sir Jason. So this is again the program that we have on Philippine Native Chicken. No, will be expressing, no, our thanks to all our viewers, no, sa mga tagapagsubaybay po natin, no, sa programa po, and hoping na sa mga susunod na araw po halos tuloy-tuloy na po yung ating pagtalakay po ng topic natin dito, while we are still in the process of adjusting, no. Kay Sir Jason, ganito talagang buhay dito, no. Nag-iisa minsan, no, kaping lalo na pag umaga po, no, but maka-adjust na rin, Sir Jason, Sa ulit po, no, sa lahat po ng alaga po ng manok na native, and then for the farming technique that we have, tandaan po natin kanina, it is more on what we call the complementation pala, no. So farm plan is part of the complementation. Tingnan po natin palagi na do we have, no, different projects that we have, nako-complement ba sila o hindi, no. Otherwise kasi pag yung complementation, otherwise kung antagonism naman po ang nagiging malaking problema natin, is that na tawag dito, no, baka mag-away sila dyan. Yung kung bakit that in raising native chicken po, ang native chicken po is pag hindi po natin mailagay sa tamang lugar po, ang native chicken po kasi is peste din kasi, no, sa mga tawag dito sa Ibarra Crops, yung kung bakit that in the project that we have po, yung native chicken natin is more on what we call the tawag dito, no, nakakulong sa para po kahit pa paano po, no, hindi po maapektuhan, no, yung ibang mga crops natin if ever, no, na will be raising along with the Philippine native chicken, no. Isa kasi yan, no, kahit na sabihin natin that we have the native chicken, no, kahit na walang sako yan, but the daily, no, picking up of the kernels ng palay natin po, halos baka maipon yan, sobra pa sa sinako-sako yan. Yung ko bakit that make sure that native chicken should be properly housed, no, para at least hindi po sa magiging salot na sa ibang crops po natin.
So, yan ang isa, no? Dapat, aside from what we call that, is that we also mention some of the permits, no, necessary para po sa pag-operate po natin, no? Lalo na pag nasa urban area po tayo, tandaan po natin, no? Basta may manok po tayo o may alagang hayop po tayo dyan sa mga backyard po natin, malaking problema po natin is that na ang tawag dito, no, ang amoy at saka langaw po, no, isa yan sa mga consideration, no, lalo na pag nag-alaga po ng manok, no. Yung kung bakit na dapat yung mga manok po natin, no, dapat before you implement the project, dahan-dahan lang, no, wag mo nyong gulpihin, no, lalo na pag ang area po natin is nandoon po sa mga populated areas, no. Pag populated areas kasi, no, isa sa mga consideration natin is that na ang tawag dito, no, ang langaw po at saka yung amoy po, isa yan sa mga hindi nagustuhan ng tao sa paligid, no. Yung ko bakit that dahan-dahanin nyo lang, no, bago po kayo maglagay ng maramihan, no. As what we experience in Leon then, that it is required that this kind of project should be situated, no, about 250 meters away, no, from the national highway. And before you implement your project, no, solicit muna kayo ng letter of consent, no, letter of consent from your neighbor na binibigyan po kayo ng pahintulot na magpatayo ng project. But with this kind of project natin, no, kaya nga medyo maliitan ng lugar na ginagamit, and then we are suggesting to use what we call the carbonized pressed rice hull, no, para po naman yan po ang gamitin natin, no, as part, no, ng ating tawag dito, no, palakihan po ng manok natin, no. Kay isa yan sa consideration natin that the rice hull kasi, no, ang rice hull halos inaabsorb kasi lahat ng moisture, no, coming from the excreta, no. So whatever moisture na doon po, no, inaabsorb niya. So yun kung bakit na as long as yung dumi po ng manok natin is tuyo po, no, halos walang langaw yan. But pag nabasa-basa yan, no, yan diyan po pumapasok yung langaw, no, sa ating pagmamanukan, no. That is what I call the consideration na dapat po natin pag-isipan po, no. Dapat na pa-possible po, no, you can have the rice hull. We tested, no, yung iba ang nagiging problema namin, no, is that hindi ganoon po ka-effective, no, compared than what we call the rice hull, no. Okay lang doon sa area ni Sir Jojo, no, Graciano, doon sa may Davao, no, kasi sobrang dami kasi ng rice hull doon, no, sa paligid na pwede po niya gamitin, no, in establishing, no, na kanyang project doon, no. Bina Sir Jojo, no, maraming rice hull doon. And then have it be processed into carbonized para mas mapaganda pa nyo ang quality ng litter material po ninyo. In as much as possible po, pwede pong gawin natin is that in the litter material that will be that will be using for your native chicken, possibly po, no, don't use puro-puro, no, na carbonized rice, na kaya nasabi ko it will be messy. Yung ko bakit na if we can have it be done na kung saan po ang combination po is 70-30, no, ibig sabihin po kung wala pong puro-purong rice, no, you can have 70-30, no, para po naman medyo may carbon siya, no. Kaya lang if you have what they call the pure rice, the better it will be, no, kasi hindi siya ganoon kamisi. Kasi itim kasi pag yung tawag dito pag kasi ang manok kasi they are used, no, mahilig sila na mag-scratch doon at saka dust batting tawag doon, aside from sun batting, no, maroon din kasi na dust batting. Problema po natin is that yung mga itim na bahagi pa ng carbonized rice hull, no, pag puti yung manok mo, no, baka magiging ulik ba yung manok mo kasi nangingitim yung kulay niya.
So, yon ang mga consideration natin that basta po pag ginamit natin yan, no, that is why that we use to complement kasi pag you have what they call the nataniman po ninyo, no, nataniman po ninyo ng tawag dito ng mga tanim ang paligid po nyo dyan, no, lalo na po pag if you're planning to plant a medyo matataas na kahoy po, pwede bang gawin po natin is that na doon tayo lagay sa gilid ang mga matataas na kahoy, no, not on the middle of the farm, no, kasi pag matumba kasi yan, mabuwal yan, no, ang mangyayari dyan is baka mabuwalan yung bahay ng manukan natin. So one way and how, no, to protect also is have it be planted, no, in the tawag dito in the perimeter, no, kasi ang sa perimeter kasi, no, ang isa kasi sa mga kailangan po natin sa perimeter ang kahoy, at least it can serve as what they call the windbreaks. Ang windbreak kasi na at least, no, ang mangyayari dyan is that na pag medyo may malakas ang hangin, no, hindi sa direkta na tumama doon sa mga bahay po ng manukan po natin. And beside, no, if you have going to plant, no, tandaan po natin that for the native chicken po, based on the study that we have, no, it should be about 30% na po ng area is tree covered natin. Huwag nating punuin po ng kahoy kasi pag maraming kahoy kasi paligid, pag sobrang ginaw dyan at saka makulimlim, it will serve as area for inoculation of the pathogenic microorganism. At least Sir Harold, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho, no, yan ang buhay kasi ng guro, no, walang pahinga. At least in behalf of this pandemic, tuloy-tuloy pa rin Sir Harold yung ginagawa pa natin, no. Yan ang kagandahan Sir Jojo na so that is why nga sa Davao area natin, no, marami kasi mga kung may sasakyan po kayo, don't hesitate to buy, no, some of these buy or kumuha po ng mga litter material, no, risal, no, sa mga rice mill kasi ang bintahan ata dyan sa Jojo sa may Davao City proper, I think it ranges from 50 to 100 pesos per bag yung isang sako po, no, ng partially decomposed risal. So isipin nyo, pag if you have it is combined with the iskrita of the native chicken, iba na yung quality niyan, gumaganda na yan, no. And then one way na ma-prevent po nyo kasi hindi natin talaga maiwasan yan na that there is what they call the presence of these minute, no, insects, no, like the mites and others. Ang gawin po natin instead of putting up with that with Sibin, no, or what they call the carbarel, no, ang gawin po natin dyan is that na pwede bang lagyan po natin ng tawag dito ng agricultural lime, no, para pa at least yung infestation na dala ng tawag dito ng small insects po maiwasan po natin, no. And that is what they call the essence, no, of having it, no, para po naman parang mapaganda pa natin ang quality ng ating litter material, no, at saka pwede siyang gawin as part, no, ng ating pataba po sa lupa, no. Baka later on you can have it be sell, no, at be sold as organic fertilizer and not only as the litter material. And that is one way and how we can generate more income and possibly, no, you can use it as a fertilizer, no, para sa mga tanim nyo dyan, no, mismo sa paligid po ninyo. Ang isa pa natin na dapat i-consider is that na aside from the
farm plan, no? And then basta importante yun, isang layouting mo, no? Is very critical. And then habit, sigurado kayo na ang area po ninyo is walang problema kung medyo maraming tao. And then if you want to raise native chicken, pwede bang dahanin nyo lang, no? So for example, ngayong buwan po alaga po kayo ng 10 hanggang 50 po, no? And then lagyan po yun ng palugit, no? Hanggang 1 taon nagdagan yun pa, dahan-dahan lang para po hindi magulpihan yung mga tawag dito, yung mga kapitbahay po ninyo dyan. And then ang isa po kasi is that the zero waste farming, that we are suggesting, no? That is one way and how, no, can help us, no? Tanda pa natin palagi is that na impossible pa lang, no, the bulk of expenses that we can have in our farm, no, impossible po makuha po natin sa mga tanim na tatanim po natin. And remember always to plant yung mga tanim na mga early maturing, no? Early maturing. Ibig sabihin po, medyo maaga po magbigay po ng bunga. Isa kasi sa mga titingnan pa nating anggulo is that na, for example, no, if you have what they call the ang sa agriculture kasi meron siyang tawag ito na may tatawag kaming gestation period, no? Yung kung sa babae buntis, no? Sa farm naman, pag sabihin natin buntis yung farm, hindi naman buntis yung farm, no? Gestation lang, ibig sabihin po ng gestation is that walang income yan, walang income, no? So ibig sabihin, if you'll be raising native chicken, no, intended for growers, ibig sabihin po the first 3 months po walang income yan, walang income. The 3rd month pa ang income mo. That is why that if you'll be raising native chicken, possibly, no, have it be arranged na kung saan, no, yung ating ginagawa po is that na buwan-buwan po may nalagaan po tayo para yung income natin buwan-buwan din, na. But if you'll be raising feeder stocks, no, feeder stocks, tandaan po natin that the feeder stocks, no, pag umpisa po kayo ng sisyo, aabot yan hanggang 7 buwan, no, bago na ma-realize pong income if you'll be selling the product, no, as the day-old chicks. But if you'll be selling the product, no, as the growers, ibig sabihin po pag umpisa sa by 6 months, ang ika 7 months na age niya, ibig sabihin po ang income mo papasok pa on the 7th month. On the 10th month, pa. There might be an income, no, sa 6 to possible 10, but the income that you can derive, no, in raising native chicken, it is not because of the manok na bibita po nyo, but it can be ang pinaka-source ng income po ninyo is the egg, no, for incubation, no. Yung mga itlog kasi na maluwal po ng mga manok po ninyo, mga inahin po ninyo, hindi lahat niyan, no, can be mailagay po natin doon sa incubator. But there's some percentage, no, based on our studies, that for every 100 eggs, no, yung pinaka-average natin na itlog na hindi po maidala doon for incubation is usually about mga 15%, no, 15%. Ibig sabihin po, if you have the feeder stocks, no, from the 6 months, no, hanggang 10 months of age, no, patuloy yung pangitlog nila, only those egg na hindi po madala for incubation, no, can be sold as table egg, no? And that is what they call the source of our income for native chicken. But if you are looking on the income na kung saan po it is more on the final product, that is what they call the growers per market, no, antayin pa nyo ika 10th month, no, bago po kayo makapagbenta ng manok. That is why that if you are preparing for the plan, no, at least maplanuhan mo na. No, ibig sabihin that, for example, pagpalaga natin ang lady's finger, no, what they call the sweet banana, no, yung maliliit na mga saging, no. Pagtinanim po natin that the height of 5 feet po, or 4 to 5 feet po, isipin nyo, ka 6 months nyan, no, it will bear flowers, and later on add 3 months to have it be matured. Ibig sabihin po, dapat unahin nyo muna ang saging, itanim yan sa lugar nyo, no. As an example,
because you can realize the income on the possibly on the 10th and after the 12 months after planting the banana. That is if you're planting what they call the lady finger or what they call the sweet banana. So ibig sabihin that by the time that you will be putting up your project, may income na po kayo derived from the banana, and that income can be used as supplement for the expenses that you have in the daily operation of your farm. Parang ganun ang ginagawa po natin. Yan na kasi ang isa sa mga missing link na as what we observed when we implemented this project. Iba kasi ang experience, maka-experience po kayo na kung saan kahit sa amin, we only realized that on the latter part. Actually, we planted the banana then. It is not for the purpose of having the fruit, but we planted banana. Kasi ang purpose niyan is that the stock can be used as feed for your native chicken. Kasi ang native chicken kasi, ang requirement kasi sa fiber niyan, that is about 11%. 11% fiber. Ganon po laki ang requirement niya for the tawag dito for the fiber. So what will happen to native chicken if the fiber requirement niya hindi ma-met? Hatchability and fertility can be affected. Hindi naman pwede na gawin nyo na kung saan pareho lang ginawa namin noon that ganon pala ang fiber requirement pala taasan, lagyan ka natin ng remill na risal. Huwag nyo gawin yan. Huwag nyo gawin. We already have done it using what they call the when we still the process of developing the supplemental feeds for native chicken. Bakit po? Para po, kasi requirement is 11%. Dagdagan ng risal. Nako na. Doon na nagka-kanalitsi yung buhay ng pag-aalaga namin ng manok. Yung bakit that if you are aiming for the fiber, do not add remilled risal dyan sa patoka nyo, but please use the banana stock. Gawin pa natin lalo na pag medyo mainit ang panahon. Have it be hatiin pa natin sa kita, hatiin at saka isabit lang, especially na kung medyo mainit ang panahon. That is one way on how we can keep our native chicken busy, para hindi niya matuunan ng pansin yung kasamahan niya doon na umaligid sa kanya. That is very critical, lalo na pang manok kasi pag ginahin niyo iskula ng tubig, magiging problema po niyan ang itlog po is maliliit. Pag maliliit ang itlog, tandaan po natin that 66% or almost 67% of the hatching weight is attributed po sa ating tubig. So pag kaunti ang tubig, yan ang isa sa mga malaking problema natin. Baka magtaka po kayo na ano ba nangyari sa manok ko? Bakit na ang liliit na mga itlog o malaking itlog? Yun kung bakit. Pag ang tubig po is kulang. And one way that you can help, lalo na pag ang area po is have limited water, possible po if you have planted banana, yung mga na-harvest na banana nyo, huwag nyo itapon, gawin nyo, talagang isabit nyo sa loob ng bahay ng manok nyo, para during the noon time, yan ang tukain po ng mga manok nyo, para kunan po ng fiber. It does not only provide fiber, but at the same time, yung moisture requirement na manok for the day. Sa kay kay Ma'am Nilba Camarista na watching in Capiz. Magandang gabi po dyan sa inyo, ma'am. Saan pa kayo, ma'am, sa Capiz, ma'am? At saka kay Ma'am Bims, Ma'am Bims, na at least nakahabol ka. hindi ka nakalagpas ang ngayon ka nakalusot yan, Ma'am Bims. Sige, Ma'am Bims, pag-ipon-ipunan mo ninyo kasama na si Sir doon sa may Cebu, para at least once you go back here in the Philippines, mari-align mo, Ma'am Bims, yung manokan po niyo. Tandaan po natin, Ma'am Bims, na that in this kind of project,
Gaya ng masasabi ko noon that the largest part of the profit is not on the production, but we can earn more profit na doon mismo sa may processing, Ma'am Bims. Tandaan mo yan, Ma'am Bims. Huwag kang mahiya na magbinta po ng manok doon sa may Cebu, lalo na po ang inasal na manok o di kaya anong pagluto na manok yan, Ma'am Bims, no? Para po sa kabubuhay po ninyo, ang pamilya po ninyo sa Ma'am Bims, no? Doon po ang maraming pera in the processing. Mas maganda kasi dyan, Ma'am Bims, is that nakita ko kasi yung post po ninyo that your flock is increasing. No? Ibig sabihin po, Ma'am Bims, si Sir ang bahala mag-alaga ng manok po ninyo, at saka ikaw na, Ma'am Bims, ang bahala naman no, magbinta ng process one. No? That is what they call the beauty, no, of farming, whereby family is working. No? Nagtutulungan po sa pagpataguyod ng kailang pamumuhay, Ma'am Bims, no? And ganyan po, mahirap kasi yung buhay, Ma'am Bims, ng OFW, no? That is why that try to look for more opportunity. Alam ko po in Cebu the opportunity is there. It's a matter on how we can identify those opportunity na pili po niyo pasukan, lalo na po ang pag-alaga ng manok. And don't be conform only, no, on raising native chicken for production of the grow out and then have it be sold in the market, but if possible, Ma'am Bims, no, at saka sa iba nating mga kasamahan dito na naka tune in ngayong gabi po, if possible po, no, have it be done na kung saan, no, you will be the one responsible for processing it, no. Right now, given the pandemic, no, sa pag-ikot-ikot ko lang, no, the highway marketing po, no, sobrang dami po ng highway marketing na highway market pala, no, kung saan po ang mga tao along the highway, no, they're putting up their stalls, no, and then nagbibinta po sila ng samot-saring mga product po, no, dyan in the highway, no. Ganyan na po ang kagandahan. And looking on that side, no, on that side, kaya nga why we should take that into consideration, that paano kaya ganyan natin gawin yan, no. Alam nyo kasi ang mga Pilipino daw is very creative, no, very creative. Maalala ko siyang bike, no, ang bike kasi mula sa Japan that is intended for one person. Pagdating dito sa Pilipinas, hanggang 5 po kaya po. Bakit? Ginawang tricycad, may sound pa yan, no? ganyan ka-creative yung Pilipino. And then ano kayang gawin natin? Kaya nga kay Sir Hermie Calaor, no, Sir Hermie Calaor, ay nako sir, tama sir, ang hirap ng buhay ng OFW. And then siguro Sir Hermie, pag uwi mo ng Pilipinas, no, if you're working abroad, no, on 8-hour basis, no, on 8-hour basis, try to work that on your farm. 8 hours din sa isang araw. Tingnan nyo kung magkano kita nyo compared than it working abroad. No, parang ganon siya. No, and then the benefits of having, the advantages of having here in the Philippines po, no, sobrang laki. And then lalo na pag may mga pamilya po kayo, no, at saka yung mga anak nyo po lumalaki, iba kasi ang presensya, no, ng either nanay, tatay, dalawa yung nag-aalaga ng anak nyo. Tandaan nyo, minsan lamang yung bata ang bata po ninyo, no. Baka darating yung panahon, no, sabihin mo sa anak mo, nak, pintuan tayo. Baka sabihin ng anak mo, tay, may trabaho ako, tay. Parang gano'n. Yung ko bakit that you will be missing the younger days of your the younger days of your child. No, yung ko bakit that the Philippine native chicken established to, kahit na, kaya nga sabi ko, no, when we starting this kind of project way back then in 2011, no, no retreat, no surrender, gaya na programa namin dito sa Jason Kaday, no, na kung saan po kahit pa paano po keep going pa rin kami. Alam namin just a matter of few days or a few weeks, no, maging bibihasa na kami sa paggamit nito and to spread, no, the information that we generate dito po sa Central Philippine University. Iba kasi iba ang kwentuhan sa kwentahan, and then iba kasi ang libro and with actual experience plus the book, kwento plus kwentahan o technicalities, practicalities po. Kaya nga sabi ni Sir Nick Leal noon, no, tama palagi is that na isa consideration natin palagi po sa ginagawa po natin is the practicality of doing something. Yan kasi ang importante nun, practical and economics, no? Kung saan po makamura tayo but the quality is good
and then to increase the profit, the better it can be. No, however, our time is limited. No, so kay Doc, ask ko sana if okay lang ba na mag-add ng 11% na kangkong sa... walang problema, sir. No, habit bidan, sir. Actually, sir, yung sa kangkong namin, sir, umaabot hanggang 25% yan. Sa patuka po. Basta maraming kangkong, no? Yung kung bakit na ngayon, sir, dyan, na siguro after the time na matapos yung ginagawa na isang personal namin dito, yung fabricator namin, gagawa kami ng chopper, no, na kung saan po mabilis mag-chop ng kangkong para na kung saan, no, para na ang adjustment ng cutting niya, no, based on requirement ng manok para po maghamit ng mga tao po, ng mga nag-aalaga ng manok. Kasi sa pag-chop pa lang, sir, dyan, no, a little bit tedious and laborious. But tingnan natin, sir, basta you can add up to 25% as long as the source ng kangkong po dyan sa inyo is marami. And kangkong kasi, sir, yung kung bakit na ang kangkong kasi because also it is not only because of fiber, water, and it is also made up of what they call the nutrients. And that is one way also to make the feeds more bulky. Para nga kung saan makatipid po tayo ng konti but without sacrificing, no, the quality. Tandaan po natin na pag naka-confine ang manok nyo, no, huwag nyo masyadong damihan ang patoka. Baka masyadong tumaba ang manok niya. Kay sir, pagkatang ng ilang days bago purgahan ang sisa, ilang months sila purgahan ulit. Actually, sir, ang gawin mo, sir, ang gawin lang, basta, sir, pag ginamit po nyo, sir, is garlic tea, no, or water infusion. No, ibig sabihin ng water infusion, sir, ganito sa gawin mo, sir. If you have about mga 100 grams, sir, 100 grams na garlic, sir, i-macerate mo, sir. Pag macerate mo, sir, na ibabad mo sa tubig overnight. Tapos yung tubig na yan, sir, na for 1 liter of water, tapos yung 1 liter water na yan, sir, gawin mo, sir, i-mix mo doon sa patoka nila, sir. Na yun ay ibasa mo doon sa patoka nila, sir, para at least talagang ma-intake nila. Ang garlic, sir, is a very potent dewormer po. No? Kaya lang action ng garlic po iba sa bitinat. Ang bitinat kasi pinabalabas niya, but the garlic pinapatay mismo sa loob ng katawan yung mga internet parasite, sir. But if you'll be using na probably na monthly po, gawin natin every month, purga po tayo. Basta kung gamitin po natin is garlic, sir, tuloy-tuloy yan, sir. No? May pantambal ka na sa sakit, at the same time po mayroon pa kayong pamurga. Kay Ma'am Bims, walang problema, Ma'am Bims. No, it is our duties. And thank you also, Ma'am Bims, for the kind understanding ng nakaraang linggo po. No? In hoping that in the next time na mag-seminar po tayo, nung nakaraang Sabado pala, no, hoping that in the next time ng seminar natin, tuloy-tuloy na po tayo, Ma'am Bims. No? At saka kay Sir Jan, thank you, Sir Jan. Again, no, ubusan siya po natin. So, in behalf of our President, Dr. Jose Robles, no, at saka sa aming Chairman of the Board Trustee, Atty. Bon Lobel Biduna, this is your host, Dr. Jaime C. Cabares Jr. Kasama na po ang technical natin dito, si Ma'am Dana Maristoy Gabasa. No, kami po mamati sa inyo ng magandang araw, good day, at saka God bless always. No, I am inviting all the Hiligaynon speaking and then those that understood, no, Hiligaynon for the morning program that we have, no, bukas po. Tuloy-tuloy na yan, no, for our Hiligaynon. So again, God bless and keep safe always. See you tomorrow in the next episode of our program.